Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions sa malayang demokrasyang ito, akibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap babantay sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang ng tao, ay hinggil sa issue ng Support PH Japan, relations and other countries. Ang bansang Pilipinas at Japan ay nagpatibay ng kasunduan at relasyon sa pagbisita ng Prime Minister nito na si Kishida Fumio at nilagdaan nila ang ilang mga proyekto at ayuda at kasunduan ng ating bansa sa Japan, kagaya ng sa security, constructions, tourism at mining, etc. etc. Ang pagtutulungan ng maritime ng dalawang bansa ay pinaigting at pinag-i-improve nito ang ating air surveillance o yung ating radar system. So, nag-ayuda sila sa atin dyan ng mga tulong na ganyan. At ang patuloy na pagsuporta ng Japan sa ating development ay mahalagang bagay sa ating pakikipag-isa sa Japan, lalo na sa kapayapaan sa pagitan ng Japan at Pilipinas at international order. So yun. So yan yung ating tinunghayan topic na kung saan ay nag-reaffirm nung kasunduan at relasyon natin doon sa Japan nitong nakaraang araw ang ating Pangulong Marcos o yung ating bansa. So, kanilang pinagtibay yung ating pag-ugnayan at doon sa mga nasabi nating mga kategorya at mga development, yun, pati sa security. So, maraming proyekto ang mga industries ng Japan sa ating kagaya ng JICA na kaisa natin sa pagpapaunlad sa bansa sa mga financial support dito at iba't ibang suporta sa proyekto natin. So, ikinalugod ng ating mambabatas ang pagbisitang ito at ating pakikipag-cooperate sa Japan. So, yung ating mga mambabatas, yan, kagaya ng bagong henerasyon, yan, sila ay kinalugod nila yung pakikipag-isa natin sa pakikipag-partner natin o reaffirming the partnership with Japan. So, yan. So ngayon ang Human Rights Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. At sa isyong ito ng pagpapatibay ng ating relasyon at kasunduan sa Japan ay ating maring sinusuportahan ito at suportahan ng lipunang Pilipino. At ang magkabilang bansa ay magtulungan ng lubos sa pagpapaunlad at pagpapaira ng kapayapaan at seguridad sa Asia Pacific at maging sa ASEAN at buong mundo. So tayo ay, ang Human Rights Promotions ay nag-isa sa pagkipag mabutihan ng ating bansa doon sa Japan. O we have a good relation with Japan. So tayo nakikisa dyan sa pagkipag-ugnayan natin sa Japan at iba't ibang mga kasunduan na maaari na makatutulong sa ating kaunlaran din nila at lalo na seguridad ng dalawang bansa to the Pacific and the ASEAN to the entire international order. So tayo ay nakikisuporta dyan sa Japan, sa PH Japan Partnership. So Japan economic support at aid from trade and financial at iba't ibang kooperasyon natin at kasunduan ay malaking bagay sa pag-usad ng ating bansa at maayos na pamumuhay. So naway yung karapatang pantao naman na ating sinusulong ay patuloy na matugon ng ating pamahalaan sa ating pakikipag-cooperate at partner sa Japan. So sana yung human rights na yung human rights sa ating bansa ay matugon ng ating pamahalaan in our relationship with Japan. So sana sila ay makatulong ng lubos doon sa ating pagpapatupad ng karapatang pantao. So, yung development, yung iba't ibang mga proyekto na ating pakikipag-ugnay sa kanila ay makatulong doon sa
pagunlad ng karapatang pantao o pagpapatupad at hindi ito makalabag doon sa karapatang pantao. So sana ay hindi nalalabag yung karapatan ng lipunan Pilipino in partnership with Japan. So sana yun ay ilan sa mga dapat na tingnan ng ating pamahalaan, that in partnership with Japan ito ay yung pagunlad na sinasabi ay doon sa ating right to economic development at iba't ibang mga karapatan, ito ay makatutulong at makatutugon at hindi generally ay makalalabag doon sa karapatan ng lipunan Pilipino at magbibigay lamang ng sakit ng ulo yung ating mga proyekto sa kanila. So sana yun ay magbibigay ng mahusay na kaunlaran at mula doon sa karapatan ng lipunan Pilipino. Yan. At yun at sa ating hindi malabag at ang ating bansa ay magkaroon ng mahusay na kaunlaran. So naway may patas na limitasyon ang ating pakikipagrelasyon at maging patas ang bawat side at mga mamayan. So sana mayroong tingnan din yung limitations ng ating pakikipag-ugnay sa ating bansa. Siyempre, yung ating foreign policy dapat may limitation tayo. Siyempre, doon sa iba't ibang bansa kagaya nung yung ilang porsyento, halimbawa yung mag-i-invest dito ay 60-40, mga ganon yung investment. So sana tingnan yung limitasyon na yan at iba't ibang limitation kung hanggang kailan yung dapat na pakikipag-ugnay natin sa ibang bansa, particular Japan, Estados Unidos at iba't ibang bansa, para hindi naman tayo may limit at meron pa rin tayong sariling diskarte kasarilan at hindi tayo palaging umaasa nakadepende sa kanila, kundi tayo ay may sariling kapasyahan at may sarili tayong industriya. So sila ay binibigyan natin ng pagkakataon bilang relasyon at katuwang sa pamumuhay. Yan, mga ganun bagay, pero hindi as in sila na mismo yung mangingibabaw sa industriya ng lipunan Pilipino. Yan, di ba, mga ganun mga bagay. So yun, at ano kaya ang ating bansa ay magbigay ng mahusay na kaunlaran sa kanilang bansa mula dito sa kanilang pagkikipag-partner sa atin sa lahat ng aspeto. So magtulungan ng Japan at ang ating bansa sa Sustainable Development Goal 2030 ng yun. At saka yan, maliban dyan na yung maliban sa matugunan ito yung karapatang pantao ay from the United Nations Sustainable Development Plan. So sana yun ay malaking bagay na nakatutulong sila doon sa ating pagtugon sa Sustainable Development Plan 2030 ng United Nations para sa ating pagpapaunlad. So ngayon yung ating relation with Japan, makatutulong sila. Kagaya sinabi ni Pangulong Marcos, yung mga lokal na pamahalaan, pwede sila mga ipag-partner doon sa ibang mga sa international community para sa kaunlaran. Ayan, di ba, yung LNG, kaya mga ganyan, at iba't ibang mga partner para sa mahusay na serbisyo ng pamahalaan. Sa ngayon, siyempre, tutugon yan doon sa foreign policy at mga batas natin tungkol diyan sa foreign investment na yan at kung paano sila makatutulong dito sa ating bansa. So yun. So ngayon ating boses na magpahira ng kapayapaan ng Philippine government at Japan government at amang mamayan nito sa ating mundo at suportahan ng United Nations Unity and Peaceful World Perspective. So yun. Sana yung relasyon ng dalawang bansa ay magkaroon ng strong unity in peace relation through the Asia Pacific, makatugon din sila sa ASEAN at the international order. So yun, isang mahalagang bagay yun. Ganyan nga lamang, may mga siyempre yung mga ibang mga progressive dito sa atin tinututulan yung yung pagkipag-partner natin sa Japan because of yung Japan daw ay because of the United Estados Unidos na pakana lamang yun para tayo ay para diyan sa magamit tayo sa kanilang military power, parang ganun, at ginagamit din ng Japan for the military power ng Estados Unidos. Yun ang kanilang ayaw sa pakikipag-partner sa Japan, lalong-lalo na doon sa security process. So ngayon ang ating diyan ay yung peaceful na pakikipagrelasyon ay hindi natin dapat yan tinututulan. At maliban diyan ay yung siyempre para sa international order, mahalaga na tayo
may good relation with other country, hindi naman masama na tayo makapag-trade doon sa Japan para doon sa kaunlaran. So, may mga alam natin na ang lipunan Pilipino ay hindi naman ganun kataas yung ating modern development para hindi tayo nangailangan ng mga tulong ng ilang bansa, kagaya na lang halimbawa yung magagawa ka ng nung subway, wala naman tayong ganong makinarya para butasin mo yung ilalim lupa. So, Japan meron mo, diba? O ibang bansa. So kailangan natin ng magandang relasyon sa kanila. Dahil kung aawayan natin yun, paano kung ma-develop doon? Hindi mo naman hukayin mo yun, di ba? Well, kapag relasyon ka na mabuti dun sa Japan, at least tulungan ka nilang gumawa nun, di ba? Paano ka gagawa ng panghukay na yun, di ba? Isang malaking bagay yun. So kaya hindi natin dapat kaya dapat tayo may husay na relasyon sa lahat ng mga bansa for peace and development. So ngayon, siyempre, may mga kanya-kanyang perspective at mga interest, kaya siyempre tinututulan nila yung ganong klase ng mga bagay. Lalo na, papaunlarin nila yung ating AFP. Siyempre, yung mga progressive ayaw nila sa mga ganon. Dahil nga sa interest ng Estados Unidos. So mga ganong mga bagay. Pero gayon man, sa pangkalahatan tayo ay dapat ay isulong natin yung kapayapaan with neighboring countries, kaya ng Japan. Kapitbahay din natin yung Japan sa Asia Pacific and the Asia. So dapat tayo may husay na relasyon sa kanila at hindi tayo nakikipag-away even though kahit doon sa mas malayo pa, di ba? So tayo ay with peace with them and katuwang sa development, lalo sa sustainable development with the United Nations na dapat magtutulungan sa UN. So kung magtutulungan sa UN, yung mga bansa na yun, dapat kaisa rin natin sila, di ba? For the UN, lalo na mga kalapit ito. So yun. Ngayon, ang problema, itong ating kapitbahay na China ay yan ang gumagawa ng hindi mabuti sa ating bansa. So kailangan natin na tayo ay makapagsabot sa UN nung implementation ng UNCLOS, kagaya ng mga ganun. So kaya at mahusay na relasyon with China. Hindi naman doon sa kanilang ginagawa na mga pangarap sa atin, tayo may diplomatic approach pa rin sa kanila at with the voice sa UN the implementations of the UNCLOS. So sana yun ay ma-implement. Sana yung ating United Nations, ating boses nila, implementan nila yung UNCLOS. So para maggalaw sila ng peacekeeper doon sa dagat ng ng West Philippine Sea, para hindi nangaharas yung Japan doon. So sana ganun ang gawin ng UN. Gawin nila, may magpadala sila doon ng mga mag-ano sila ng mga ship doon ng UN or mag-ano sila ng mga barko na mga pwede lang gawing peacekeeper doon para yung US, gawin nila peacekeeper yung US doon para kung sino itatalagaan nila para sa peacekeeping, para hindi nangaharas yung Japan at implementation noong UNCLOS. Malinaw naman. So ngayon, pagka yung Pilipinas hindi na gugulo yung mga mangingisda at saka yung ating patrol doon. So ngayon ay na pagsasabihin ng peacekeeper yung China na wag kayong wag kayong manggulo diyan sa Pilipinas, iisin nila yan. So UN kami ay nagpapatupad. Dapat gaganunin ng UN yan yung mga peacekeeper nila pag nagpadala sila ng mga barko ron. Bakit hindi ginagawa ng UN yun? So sana yung ating bansa Pilipinas, yung mamamayan, lalo yung mga progressive, magkaisa tayo sa boss natin sa UN na magpadala sila ng peacekeeper doon, mga barko, o kung sino itatalagaan nila sa peacekeeping doon para mamagitan, hindi mangharas yung China. Siguro ganun bagay. And then the implementation of the UNCLOS, yun naman ang dapat. So ano ba yung dapat gagawin ng UN to implement? Hindi lang mag-uusap doon sa doon sa tribunal o doon sa UN sa New York o sa opisina nila, kundi magpadala rin sila ng peacekeeper nila doon sa area Pilipinas, doon sa West Philippines, para ipapatupad yun at mamagitan dahil nga sa hindi sinusunod ng China yon yung UNCLOS. So ngayon ang gagawin, papadala sila ng mga barko. So, sana ganun ang gawin. So yun, at muli maliwanagan ni Banala Santa Maria ang lahat mula pamahalaan at mamamayang Pilipino at talimain ang mabuting balita at yung ating pamahalaan ay mamahala na matuwid, mabuti
patas na hustisya, tumutugon sa karapatang pantao. Yun, at ang mamamayan Pilipino ay makasunod dun sa ating pamahalaan at iwasan yung paglabag sa batas. Yan. At yun din ang mga ating mga nasa pamahalaan nanunungkulan, iwasan din ng mga pang-abuso, lalabagin din yung batas in implementing the law or gagamitin nila ng katungkulan to violate the law for themselves. At yun, at tayo ay sa gayon makapamumuhay tayo ng mapayapa, maunlad, higit sa lahat ay may kaligtasang spiritual. So muli, magandang hapon sa inyo lahat at sana nakapagsabuhay naman ang human rights promotion sa linggong ito hinggil dito sa isyong ito ng pagtunghay natin doon sa PH-Japan relations sa boses ng ating karapatan dito sa mga events na ito. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.